Ayun, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kabisnes namin minamahal, mga kapapi, mga kamars, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito mga kabisnes, no? Oops! Ito mga kabisnes, first time ko pong gagawin ito, no? Although, alam ko, nagre-reaction din po ako nung mga nakaraan. Pero, ang forte kasi ng reaction ko talaga mga kabisnes is, alam niyo yun, pagmamaldita. Alam ko, basta napanood nyo naman na yun, yung mga naging reaction ko the past months, no? Hindi ko forte itong ganitong pagre-reaction. Pero itatry ko mga kabisnes, no? Itatry ko mag-reaction. Kasi talagang nabagbag yung damdamin ko dito. Honestly mga kabisnes, nung unang pinalabas kasi ko ni Papa Dins, ang nakita ko lang, or ang pinagbasihan ko lang is yung mga nasabi sa akin ng mga kasama namin. Nakasama ni Paps nung araw na to. No? Doon ako nagbase na kawawa. Hindi ko siya honestly, sa totoo lang, no? Hindi ko siya talaga full na panood. Napanood ko lang siya saglit. Doon lang sa mga bandang unahan, tapos hindi ko na natuloy kasi may ginagawa ako noon. So parang nakalimutan ko na. Pero mga kabisnes, kahapon kasi, yung pagpunta nila Paps doon ko na mga kabisnes na, ay teka nga, try ko nga panuorin pala itong pagpag na ito. Hindi ko pa pala ito tapos panuorin. So, ayun na nga. Dinownload ko siya mga kabisnes at pinanood ko yung kabuuhan ng vlog. Talagang nagbagbag yung damdamin ko mga kabisnes. Hindi ko in-expect na ganito pala katindi. Ganito pala ka... Alam niyo yun, yung sitwasyon nila sa buhay nila, na may mga ganito pala talagang pangyayari sa buhay. Akala ko dati, kasi sa totoo lang sa probinsya talaga mga kabisnes, no? Walang, kahit gaano kahirap ang buhay, ito yung realidad sa probinsya. Kahit gaano kahirap ang buhay doon, wala pong nagpapagpag. Yun po yung totoo. Hindi ko kailanman narinig o wala akong alam na may ganitong klase pala ng hanap buhay nung andun ako sa probinsya. O kahit nung nandito na ako mga kabisnes, wala akong malay-malay. Kung hindi lang dahil kay Papa Dins, sa team niya, hindi ko malalaman yung ganito. Na ay, hala, may ganito palang klase ng hanap buhay. Aside sa pangangalakal, no? Hindi mo sukat akalain. Nung pinanood ko talaga to, sabi sa akin ni Kuy Kuy, kawawa naman sila ma, ang hirap ng buhay nila. Kaya sabi ko nga kanina kay Kuy Kuy, ngayon, tulad kanina, ako ang nanonood pero yun, nakikinood si Kuy Kuy. Alam niyo ba mga kabisnes na ang gandang ipapanood nito sa mga kabataan? Kasi, kung mapapanood nila to, magkakaroon talaga sila ng aral o leksyon na kailangan magsumikap ka sa pag-aaral. Pagsikapan mo hanggat may magulang ka pang nagpapaaral sa'yo, may tao pang tumutulong sa'yo, magsumikap ka. Kasi, ito sila mga kabisnes, ito sila Nanay Baby, si Tatay Toto. Hindi naman sila tamad eh. Nanay Toto. Tatay Toto. Sabi ko Nanay Toto. Nanay Baby, Tatay Toto. You know, itong mag-asawang to, hindi naman sila tamad kasi naghanap buhay naman sila mga kabisnes. Kaya nga lang, sadyang, yun lang ang abot ng kanilang kakayahan. Yung pangangalakal at papagpag. Dito mga kabisnes, marami kang marirealize. Marami kang matututunan na mga bagay-bagay. Para sa akin ito,
Hindi talaga ako sanay sa ganitong reaction video. Pero tatry ko yung best ko na mabigyang hustisya yung pagre-reaction ko sa video na to. Nagpaalam ako kay Paps, kay La Kuya, na gagawin ko to. Kasi parang, ang ganda kasi niya ng mga kabisnes. Para baga, kahit pa paano ma-realize din ng iba, no? Ma-realize nila na hindi ganun kadali ang buhay. At ma-realize din po, mga kabisnes, lalong-lalo na ng mga nasa taas, sana mapanood, makita nila yung ganitong mga klaseng vlog, no? Para maging bukas yung kanilang mga mata. Ika nga nila, Paps, at saka ni Miss Elica, na sana maging bukas or eye-opener ito sa mga nakakataas. Na magawan baga ng hustisya yung ganitong klase ng paghahanap buhay nila. Kasi mga kabisnes, yung mga nakakataas, meron naman silang kung magagawan lang nila ng paraan na mabigyan ng siguro mga livelihood program, yung mga kababayan natin katulad nila Nanay Baby, Tatay Toto. Siguro, hindi ganyan yung magiging hanap buhay nila. So, ayun, simulan na natin mga kabisnes yung magiging reaction natin at ipapatch up ko siguro rito yung video, no? Ipapatch up ko mga kabisnes para mapanood nyo rin po or iano ko sa inyo yung vlog na gusto kong iano sa inyo mga kabisnes. Gusto kong reactionan. Na kung saan sagana ang pagkain. May mga Pilipinong nakakayanang kumain ng mga tira-tirang pagkain na galing sa basurahan. Tinatawag itong pagpag. Mga pagkaing tira at nasa basurahan. Hinugasan, muling niluto, at inihain ulit. Isa itong masakit na larawan ng matinding kahirapan. Totoo yun mga kabisnes. No? Totoo po yun. Para sa akin kasi no, mga kabisnes na minamahal, hindi ko sukat akalain na yung akala ko kasi ang pagpag is pang ano lang nila yon, pang pagkain nila or yung ginagawa lang nilang ang pinaka-main talaga is kasi nga sabi ko kanina, di ba, hindi ko po ito pinanood talaga ng buo. Ang buong akala ko kasi yung pangangalakal, yun yung hanap buhay nila. Ang pagpag, ang kanilang ginagawang pagkain sa pang-araw-araw. Yun lang ang buong akala ko. Mali ako mga kabisnes. Yung mga nakukuha nila sa food chain, tulad ng, ayun nga, Kenny Rogers, Mang Inasal, yung mga pagkain na nakukuha nila doon, is kanila palang niluluto at ayun nga, binibenta nila. Yun ang hindi ko sukat akalain. Imagine niyo yun mga kabisnes na minamahal. May mga tao pa rin palang, kasi ito, imagine niyo sa isip ko lang to, in my own opinion. Siyempre, yung mga taong bumibili din sa kanila, alam naman nilang pagpag yun. Pero bumibili sila kasi maging sila ay kapos din sa buhay. Kasi kahit paano, imagine nyo, 30 pesos, 50 pesos, makakaulam ka na ng manok. Which is kung bibili ka ng lutong ulam, kahit manok pa yan or baboy, hindi ka makakabili ng 30 to 50 pesos mga kabisnes, sa totoo lang. Ang dati, oo. Pero ngayon, hindi. Bawat serve, dito sa Maynila, di ko lang alam sa probinsya, no? Dito po kasi sa Maynila, ang bawat serve na po ngayon ng ulam ay 80, nagre-range ng 70 to 80 pesos. Bawat serve. So, sobrang laking tipid din to sa mga kababayan nating yung saktuhan lang yung budget, yung kapos din. So, nagtsatsaga sila sa pagpag.
Samantalang, yung mga, hindi ko naman nila lahat, no, mga kabisnes. Alam ko hindi naman lahat. Masintabi rin po sa iba, sa mga may kaya. Yung ibang pagkain nila is tinatapon. Tinatapon lang nila sa iba. Ang iba, hindi ko talaga nila lahat. Pasensya na po. Hindi ko po nila lahat mga kabisnes. Yung iba lang, may ibang ganun eh. Tapon, kitapon. Samantalang ito sila, namumulo, pinupulot nila sa basura yung mga tira-tirang pagkain para ibenta, gawing hanap buhay, at para rin may maipakain sa pamilya nila, makapakain din sa iba. Kasi nga bumibili yung iba eh. 'Di ba? So andun yung realization na dapat matuto kang alam mo yun, yung pagkain mo, pahalagahan mo kung ano yung meron ka. Pahalagahan mo yung mga pagkain andyan sa'yo. At huwag kang basta-basta magtatapon. Sila namumulot, tapos yung iba, pag hindi kayang ubusin, tapon. Diba? Isa na dyan, halimbawa si Kuya, mga kabisnes. May pagkakataon sa KB House. Nakakita si Kuya ng ulam na parang inano lang, binawasan lang ng konti, tapos ilalagay lang sa hugasan. Talagang nagalit si Kuya. Totoo yan. Sabi ni Kuya, bakit nyo itatapon to? Kita nyo ba ang dami pang laman? Samantalang yung iba nagugutom. Tapos kayo mag-aaksaya lang ng pagkain. 'Di ba? Ganun yun eh. Yung realization na ganun, mga kabisnes. Sa vlog na to talaga, as in, ang dami kong nare-realize. Ang daming, as in, ang daming mo talagang matututunan. Tuloy na lang natin, mga kabisnes. Sa likod ng ngiti ng mga taong nasa laylayan ng lipunan. Yan na lang natin sa mga kabisnes. Bumisita kami sa puso ng Tondo, Maynila. Ito pala, mga kabisnes, gusto ko lang din talagang magbigay ng saludo kay Papa Dins. Unang-una, gusto kong maging sumaludo kay Paps. Salute po sa iyo. Kasi, alam niyo ba, mga kabisnes, ang Tondo ay isa sa pinakadelikadong lugar sa Maynila, Kalakhang, Maynila. No? Pero, kahit gabing-gabi, mga kabisnes, pinasok nila yung Tondo. Ilan lang sila nitong magkakasama. Pinasok nila yung Tondo na sobrang isa sa delikadong lugar. Pero pinagtiyagaan nila, mga kabisnes. Imagine niyo yun. Kasama niya lang nito sila Bornok, Kuya Istong, si Miss Elica, tsaka si Kenneth. Yung panahon na to. Kung ordinaryong ano ka lang, mga kabisnes vlogger, hindi ka basta-basta papasok dito, lalo na gabi na. Kasi talamak sa Tondo ang hold up. Yung, ano ba tawag doon? Snatch. Nangi-snatch. Talamak yun doon. Pero, naglakas loob si Papa Dins. Naglakas loob siya kasi nga, nasa puso niya yung pagtulong. Nasa puso niya
lalo at nakikita niyang ganito yung sitwasyon ng mga kababayan natin, inano niya yung, siguro, hindi ko naman sinasabi na natatakot si Paps, pero siguro andun yung pag-aalinlangan kasi syempre, hindi naman basta-basta ang lugar na to, pero winaksi niya lahat ng yon, pag-aalinlangan niya lahat-lahat para pasukin ang lugar na to nila Nanay Baby. Sobrang salute talaga sa iyo, Paps. Salute talaga sa iyo. So, tuloy natin mga ka-business. Sa Happy Land, isang lugar na taliwas sa pangalan nito. Grabe no, Happy Land. Happy Land, pero taliwas, tama naman si Paps, taliwas talaga. Taliwas yung matatawag mong Happy Land sa nakikita mong sitwasyon ng buhay nila doon. Kung saan ang basura ay ginagawang pabuhayan at ang gutom ay nilalabanan. So, ano siguro tayo mga ka-business? Diretso tayo dun sa may part na eto na. Yung ano na ng basura sila Nanay Baby. Pasensya na kayo mga ka-business. Medyo mahaba kasi ang vlog na to tong kay Pop. So, ano na lang din natin mga ka-business, no? Kung saan part tayo or saan part ako talaga nabagbag yung damdamin ko. Wait lang. Ay, diretso kalakal na yan, ano yun? Paano? Bibilihan niya na eh. Saka medyo bubang. Sama-sama yan sila tapos pagdating sa bahay. Saka ko na siya i-separate, wala yung laman. Oo. Alam niyo ba mga ka-business, sa part na to, nung nakita ko yung pagbukas ni Nanay nung pinaglagyan ng staff ng Mang Inasal, yung pagbukas ni Nanay dun sa garbage bag, nasyak ako mga ka-business. Alam niyo ba kung bakit? Buong akala ko kasi nga sabi booking na daw sila booking na yung mga ganyan yan. Ang buong akala ko, nakaseparate na yung pagkain sa mga basura. No? Nakaseparate yung, kunwari, ito lang yung mga pagkain, mga tira-tirang pagkain. Ito naman yung basura. Hindi po pala ganun mga ka-business. Imagine niyo yun, hindi pala ganun. Andun yung basura, andun yung pagkain. Pero pinagtsatsagaan nila mga ka-business na isa-isahin yung mga tira-tirang pagkain. Para sa akin, hindi ko lang alam kung kaya kong sikmurain yung ganon. Ako nagpapakatotoo lang ako mga ka-business. Hindi ko alam kung kaya kong sikmurain yung ganon bagay na. Yung mga, yun nga, kasama ng pagkain yung basura. Ang hirap nun mga ka-business. Sa part nila Nanay Baby, nila Tatay Toto. Ang hirap ng ganon. Pero nagagawa nilang kainin mga ka-business, no? Kaya, saludo din ako kila Nanay, kila Tatay. Kasi, hindi sila hindi nila, alam niyo yung parang, nagagawa nila ng paraan, yung mga ganun, para may pakain sa pamilya niya. Ginagawa nila ng paraan. Sensya na po, inano ko lang po kasi sobrang ingay ng motor kasi nagagawa ng paraan mga ka-business. Tapos dito, nakita ko dito sa vlog na to ni Paps na pati buto-buto, di ba, na pinapakain na lang sa aso. Alam ko masakit to sa kanila. Masakit sa kanila mga ka-business. Pero
Doon sila nabubuhay eh. Yun ang kinabubuhay nila. Yun yung naipapakain sa pamilya niya. Yun ang nagtatawid sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Mga ka-business. Dahil sa mga kabataan natin no, na alam niyo yun, nangiinsulto porket ganon yung hanap buhay nila. Sana maisip nyo rin na what if kayo or tayo ang nasa kalagayan nila? Ano kayang mararamdaman natin na ano kaya mararamdaman natin kung tayo yung nasa kalagayan nila? Kakayanin kaya natin? Kakayanin nyo kaya yung ganong bagay? Diba? So, tuloy natin mga kabisnes ha. Kuha ko rin yung CV na lakas. Hindi ka naman siya, kinukuha mo rin. Ang ano nila. Pag nag-order kasi sa akin ng plate, humihingi sila sa akin ng toyo, kalamansi. Ang dami ng kalakali. Kilo kayo tayo sa gabi. Tayo isang gabi. Wala pa ano yan, mabigat din naman pag sama-sama ka, so iwalay-walay pa kasi yung pagkakas ko. Oo. Isipirit pa tuwing umaga. Ang gusto mo na itulungan kita? Samantalang si Tatay Toto naman. Excuse po. Si Tatay Toto naman ang nangangalakal. Yung mga plastic na alam mo pwede pang ibenta. Siyempre pinagtsatsagaan pa rin yun nila mga ka-business. 'Di ba? Para lang makatawid sa pang-araw-araw na buhay nila. Bilis tayo? Ilang po. Ha? Ano ba yung mapapakinabangan mo? Ano ito? Malamig siya mga kapapi. Ito, Ayan. ang laki nito. Tulad yan, ganyan. Okay. Oo. Kwenta po, yan. Up yan. Kwenta ito. Walong piraso. Oo. Piraso. Laki pa niya. Ito, okay pa ito. Dito rin ako naging saludo talaga kay Pops mga ka-business. Alam niyo kung bakit? Nagawa niya si Nanay tulungan sa pagsisiparate ng mga pagpag o tira-tirang pagkain. Nagawang tulungan ni Pops si Nanay Baby. Hindi nag-inarte si Pops. Dito nyo makikita kung gaano ka down to earth ang isang Papa Dins. Diba? Alam nyo ba kung bakit? Siguro kung ibang vlogger to, ano yan mga ka-business? Ang magiging scenario niyan kung ibang tao siguro. Hindi naman ako nag-judge, pero baka lang ba? Siguro sa iba, gagawin yan is, naka-camera, diba? Siyempre, kunwari pero siguro ang gagawin dyan ng iba, maglalagay ng plastic sa kamay, tas ganyan, di ba? Pero si Pops talaga yung, ando kasi, kung sa puso mo, kasi yan yung lagi sinasabi sa amin kasi ni Kuya, mga ka-business. Dapat, maging handa ka, dapat, kung totoo or bukal sa puso mo, yung pagtulong mo sa isang tao, alisin mo yung panginimi mo. At isa po ako doon sa nakasaksi at isa rin po ako sa naturuan ni Kuya ng ganun. Kaming mga Ems, kahit mga kagwangs, mga ka-business, kaming mga Ems, kung napanood nyo, ko na lang din to, no? Ipasok ko na lang din. Para lang din alam nyo at para mas maramdaman nyo baga or makita nyo lalo na etong ginagawa ni Pops is isa sa matatawag ko na kasi itong pamana sa totoo lang, pamana ni ka-business sa aming lahat. Yung totoong pagtulong.
no? Yung totoong pagtulong, mga ka-business. Yan yung isa sa pinamana or magandang pamana sa amin ni ka-business. Yung alisin mo lahat ng inhibition. Inhibition ba tawag doon? Sa katawan mo. Kasi honestly, ito totoo lang din ako, no? Nung unang pinaliguan namin si Nanay Marita, dati pa yun na, hindi yung huling pagligo namin kay Nanay. Andun talaga yung, alam mo yun mga ka-business, na gusto kong tumakbo pa uwi. Sa totoo lang, gusto kong tumakbo pa uwi. Napapakamot kami sa ulog, gusto naming umiyak. Bakit naman kasi sabi naman, ba't naman kasi gano'n? Yung pagka walang camera na ba? Ba't naman kasi gano'n? Sa dami-dami ba naman ng ano? Kami papaliliguin dyan. Ganon. Ganon kami. Ako. Ganon. Ganon ako nung una kong naano yun, si Nanay. Pero, trinay ko yung best ko, mga ka-business, trinay ko. Okay, sa una parang di naman maiiwasan talaga kasi talagang nung panahon na yung sobrang banto talaga na pasintabi lang po kay Kuya Jonathan, kay Nanay Marita, talagang babaho po sila, no? At alam mo yun yung kasi ang dami pa niyang sugat nung time na yun eh. Alam mo yung parang nandidiri talaga ako tingnan yung sugat kasi doon takot ako sa sugat. Takot ako sa sugat, mga kabisa, sa totoo lang, lalo na pag nakikita kong ganun kalalaki. Takot ako sa ganun. So yun sa kinatatakutan ko pag nagkasugat talaga. As in. Kahit nga ako pagka medyo malaki yung ano, or pag nakita ko si Kuy Kuy na may malaking sugat, talagang, alam mo yun, naninindig talaga yung balahibo ko. Ganon. Pero, mga ka-business, lagi sinasabi sa amin ni Kuya, kung magiging vlogger kayo, no? At gusto nyong tumulong, gusto nyong makatulong, huwag kayong magpaka-plastic or huwag kayong magpaka, ano ba tawag doon? Huwag kayong nang dahil lang nakaharap kayo sa camera nagpapakaano kayo, di ba? Mga ka-business. Totoo naman yung sabi ni ka-business. Kung totoong pagtulong, kahit gaano pa kabaho yan, kahit gaano pa, kayang-kaya mo yang dalhin, kayang-kaya mo yan. Na hindi ka nandidiri o wala kang mararamdamang pandidiri sa taong yun na gusto mong tulungan, yun ay kumbukal sa puso mo. Diba? So ang nangyari, dahil araw-araw namin pinapaliguan si Nanay noon, nililinis yung paa. Katagalan na pamahal sa amin si Nanay, wala na yung nawala sa amin yung inhibition. Doon ko na-realize na masaya pala sa puso. Maano pala sa puso, ang gaan pala sa puso na makatulong ka, no? Makita mo yung naging kinalabasan ng ginagawa mo. So nawala yung kumakabis sa alinlangan, pandidiri. Wala. Kasi nawala, mga ka-business. Doon ko na saludo talaga ako sa pamana ni ka-business sa amin lahat. Kasi, ayan na si Papa Dins. Bunga si Papa Dins ng pamana ni Kuya. Dito nyo mapapanood, dito nyo makikita at mapapanood sa vlog na to. Kung paano nga ba si ka-business, kung paano nga ba kami tinubog ng isang ka-business. Yun. Kami, mga EMS, mga kagwangs, subok na sa ganito, mga ka-business. Kaya nga, nung huling pinaliguan namin si Nanay, wala na yung arte. Kahit mabaho pa si Nanay, wala na. Nagagawa ko ng linisin kahit puwet ni Nanay. Nagagawa ko na. Kasi nasanay na ako sa kanya Mabaho man siya o Tapos kahit saan kami pumunta, mga ka-business, pag may nakikita kami mga kababayan na, alam niyo ba na kapag minsan may mga gusto kaming tulungan na may amoy naman talaga, hindi naman nawawala. Wala na, hindi ka na makakaramdam ng pandidiri. Alam niyo kung anong nararamdaman namin, mga ka-business? Awa.
awa at saka andun yung aim or yung ano ba tawag dun, yung andun yung passion na gusto mo siyang tulungan. Gusto mong tulungan ng buong puso. Gusto mong tulungan higit sa lahat. Gusto mo ring mabago yung buhay nila. Ganun yun, mga kabisnes. So, tuloy na natin, napahaba na tuloy. Pero, eto, ano ko lang naman sa inyo, para din ma-realize ng mga kabisnes natin dyan, ng mga kababayan natin, na itong mga ganitong pagtulong ay sobrang makabuluhan. Sobrang laking kabuluhan nito, hindi lang sa amin, sa inyong mga viewers, sa mga anak nyo lalo na, para ma-realize nila, mga kabisnes, na hindi madali ang buhay. Na kahit mayaman ka, sa tingin mo, habang buhay kang mayaman, hindi natin alam ang panahon eh. Di ba? Hindi naman natin hawak ang panahon. Malay mo, biglang ma-down or whatsoever. Hindi natin alam ang magiging kinabukasan natin. Kaya, ito, maganda itong ipapanood sa mga kabataan natin na pagsumikapan nila talaga. Pagsumikapan nilang makapag-aral, makapagtapos, para hindi sila humantong din po sa ganitong klaseng hanap buhay, mga kabisnes. So, tuloy na po natin. Doon tayo sa part na, itong part na to talagang dito ako nabagbag, mga kabisnes. Wait lang po ha. Para din po hindi ganun kadali. Alam ko napanood nyo naman na po itong mga part na to. Itong part na to kasi ang talagang napaiyak ako, mga kabisnes, kanina. Yun yung sinasabi ko na sinabi ni Kuy Koy. Sa part na to talaga kasi nabagbag ako sa mga naikwento ni nanay kay Paps. Ito po yun, mga kabisnes. So yun nga, tawag dito ng mga ilan lang po akong katanungan. Siguro dito na lang po ako, no? Kaya po. Opo, kaya po yan. Oo. Ay Nay, tawag dito, si mga anak niyo po, paano sila nakakapag-aral? Ano po, yung dalawa pa lang naman sila na para ang pasukan. Hindi ka tulad ngayon, tapos sila. Opo. Ngayon kami, ngayon pasukan kami ng buyan kasi sa gabi makakalako. Tapos pagdating ng alas 4, medyo kasi yung mga bata, para mag-prepare naman ang pag-aaral. Kasama sa hirap buhay. Opo. Para lang makapag-aral. Yan yung lagi ko sinasabi sa magdadalawa kasi may mga isip na rin sila. Mag-aral kayo kasi yan lang maibigay namin sa iyo. Alam niyo naman yung buhay natin, ang trabaho natin. Pero huwag natin ikaya yung paghanap buhay natin kasi marangal naman yan. Ang gusto ko lang, Tama po si nanay, mga kabisnes. Tama si nanay, baby. Marangal naman yung trabahong ginagawa nila, at least kahit nasa tundo sila. Kasi nga, di ba, nabanggit ko rin kanina na ang buhay sa tundo is mahirap. Tsaka andun yung mga snatchers, di ba, mga kabisnes. Hindi na malingid sa kaalaman natin eh. Na delikado ang tondo. Pero tama si nanay, yung trabaho nila, pagsusumikap nila para makapagtapos yung mga anak niya. Isang way nila na makapagtapos, yun yung kaya nila, mga kabisnes. Wala man tayong magagawa. Yun yung abot ng kakayanan nila. Yung pangangalakal at pagpapagpag. Yun ang abot ng kamalayan nila. Marangal po ang pagpapagpag, mga kabisnes. Marangal na trabaho. At least hindi sila nagnakaw, hindi sila gumawa ng masama para mabuhay yung pamilya nila, yung mga anak nila. Kaya salute sa inyo, nanay, baby, tatay Toto. Salute po sa inyo sa paraan po ng pagbuhay nyo sa pamilya nyo. Kasi kahit ganyan kayong sitwasyon, hirap man ang buhay, hindi nyo naisipang gumawa ng masama
Pagkos gumawa kayo ng, alam niyo yun, ng paraan para mabuhay niyo yung pamilya niyo sa mabuting paraan. No? Yun mga business. Naman sa kanila, maging inspirasyon nila sa kanila yung ganitong hirap ng buhay. Mag-aral sila para kahit pa paano maabot nila yung pangarap nila. Kasi may mga pangarap din naman sila kung anong gusto nila sa buhay. Oh, hindi ko naririnig mo si mama. No, naririnig mo. No. Oh, ayan na Nicole. Tawag dito, ano bang pangarap mo sa buhay? Tapos na Magtapos ng pag-aaral. Bakit? Oo, para matulungan. Nakita kita kagabi. Nagkuha tayo, kasama ka, di ba? Pagbag. Kapag ngayon na naman yung oras ng pagbuha ng pagbag, minsan nararamdaman mo. Alam ko, peace lang. Eh sila mama, pag nakikita mo nagkakalkal ng mga basura doon, ikaw, anong naiisip mo noon? Nakikis na Oo, eh, nakikita. siya sa mga klase. Hindi nga kasi mga Minsan klase pag mo. papasok siya sa school, Mhm. baon yung pagpag. Oo. Dati nga sa akin, may hindi ako nakatipid ng pagpag. Sabi ko ba ako, humingi ng mga kaklase ko, pinalit nila yung ulam ko sa Pinagpalit pa. alay. Oo. Kaya sabi niya, ayoko na magbaon ng pagpag kasi naigiya ako sa school. Nahihiya siya. Pagka parang, ay, umiyak sila, ano? Ano siya kasi, Oo. naano siya, naano rin kasi yun siya, kasi na parang nahuli sa school dahil sa pagkain. Oo. Parang nagkaroon siya ng bully. Halos, ano rin, Doon nakakaawa mga kabisnes na. Um, nakakaano sa damdamin, sakit sa... Kain na ma. Oh, sige, sige lang. Ang sakit lang sa damdamin ng mga kabisnes. May mga kabataan din talaga kasi tayong honestly, hindi lang naman kabataan eh. Hindi lang naman kabataan na business na nambubuli. Marami talaga. Hindi nawawala talaga eh. Hindi talaga nawawala yung bully. Pero sana sana ma-realize nila wag nilang pagdaanan sana yung mga kagaya nito ni Nicole na nag-uulam ng pagpag pero nagsisikap pa rin siyang mag-aral kahit ganun yung ulam niya. Dito ko mas na-realize mga kabisnes kasi ako nung kabataan ko minsan hindi ko kinakain yung baon ko kahit masarap. Pagdating sa bahay panis na tapon. Ganun ako ka-spoiled dati. Mas gustuin ko kumain sa labas kaysa sa baon ko. Kaya, ang dami kong na-realize, ang dami ko pala talagang nasayang dati. Tapos ito si Nicole, mga kabisnes mo. Nag-uulam ng pagpag. Pero, ayun, nabubuli pa dahil nga yun lang yung pagkain. Sana, sa mga kabataan natin dyan, ma-realize nyo man lang sana na what if kami yung nasa sitwasyon ng katulad kay Nicole? Kailangan bang manakit ka ng damdamin ng iba? Para masabi mo, o para maging masaya ka, na nakasakit ka ng ibang tao. Magulang ni Nicole, nagsusumika, pero ganun. Hindi naman kasi talaga naiiwasan din yung mga kabisnes. Hindi talaga naiiwasan. Kaya nasasabi ko talaga dito, napakalaking pagbubukas ng mata o kaisipan ng nakararami na hindi ganun kadali ang buhay ng tao. Talaga, grabe. nakiusap ako sa teacher, sa pwede na bakit kasi ganun na dapat sila yung paliwanag din nila. Kasi yun lang hanap buhay namin, ayun lang yung kaya. Sabi ko, hindi naman araw-araw ganun. Kasi
nanonood rin naman ako ng mga, kailangan natin sila. Nakuha ako ng lingguan na kaya gusto nila natin sila ng kaya lang kung sino makakuha ko ng bayan. Talagang nakasanayan na nila yung pagkain ng pagkain. Kaya sabi ko nga sa kanila, wag lagi. Pwede naman kumain, pero wag lagi. Kasi ayun, nahihiya siya. Sa pagkakain siya, dito na lang sa pagkain sa labas. Hindi siya kasi nakikita rin naman siya mga klase niya. Kaya sabi ko sa kanya, hayaan mo sila anong sabihin sa iyo, malinis naman yung kinakain. Eh sila, maswerte sila, mayroon sila. Tayo, ganyan talaga nga buhay na. Tama naman si nanay. Dapat yun yung ma-realize nila. Maswerte na sila eh. Maswerte sila ang meron, sila wala. Kaya sana, di ba, yun man lang sana na-realize nila. Na tama ba yung mambuli ka? Samantalang kayo meron yung binubuli mo, walang-wala. Di ba? Sana, dito nakakabagbag damdamin talaga mga kabisnes. Grabe. Ganyan mga babi, napakasakit. Pag-anak na yun, isa sa mga masakit dito. Dahil nga sa kahirapan, nabubuli pa. Di ba? Isa sa, doon nakakatulog lang. Ang puso. Imagine, kahit si Papa din, nadudulog yung puso. Ako kanina, habang pinapaanood ko, talagang ganun din yung nararamdaman ko mga kabisnes. Nadudulog din yung puso ko. Parang ako yung nasasaktan. Ganun. Na may mga tao talagang hindi marunong mag-realize baga na meron kami. Bakit kailangan mong mag-down ng ibang tao? Kailangan mo mambuli ng ibang tao para ano? Para ipakita na ikaw ang mataas, ikaw ang meron. Di ba? Yung mga ganung bagay. Talagang nakakadurog ng puso mga business. Sana, sa mga nakapanood dito, hindi natin sila masisi na babi na nagpapagbag sila eh. Kasi wala naman din silang choice. Totoo po yun. Kasi sinong magulang ba o sinong tao ba, kung may choice lang naman kapag hanap buhay ng iba, bakit nila pipiliin itong ganitong hanap buhay kung meron lang namang iba? Diba? Kung meron lang namang ibang ikabubuhay, bakit nila pipiliin yung pagpapagpag at pangangalakan? Wala silang choice mga business. Wala silang choice. Pero may ibang tao talaga na mapagmata. No? Mapagmata sa kapwa. Porkit sila ang meron, kung matahin nila yung mas nakakababa sa kanila, masaya sila dun eh. May ganong klase ng tao mga kabisnes. May ganong klase talaga ng tao. Parang naman yung ginagawa nila, sipag sila. Sadyang may mga dapat lang mag-uwi sa sistema. Dahil sabi nga nila, i-relocate sila sa liblib na lugar. Wala yung hanap buhay nila. Bumabalik sila rin. Ilang sa akin na Nicole, darating din ang araw. Makakakabili sa hirap, ha? Alam mo yung pangarap. Ano natin sagot mga kabisnes. Sila, kaya niya, kapatid niya, makakabili sa Kahit sa ganitong murang edad ni Nicole, nakakatuwa lang din kahit paano mga kabisnes na kahit nakikita nyo ganun yung sitwasyon ng hanap buhay nila. Nangangarap siyang makapagtapos, maging doktor para magamot niya yung mga pamilya niya kung sakasakali. Sa ganitong murang edad niya is naisip niyang makapagtapos. Diba? Kaya sobrang nakaka-proud din si Nicole mga ka-business. Nagsusumikap din siya makatapos.
ganitong tao ang sarap lang. Ang sarap lang tulungan ng mga ka-business. Sa totoo lang. May pangarap sa buhay. Durog yung puso mo kagabi pa. Halos hindi ko nga rin sa matakalain na may mga ganito pala mga kababayan natin. Akala ko, kasi matagal na yung story nito mga kababayan. Na hanggang ngayon meron pa rin palang mga nagpapagpag. Nay, kung bibigyan ko ng pagkakataon, Wait na mga ka-business. Sige, meron tayo. Ganyan pa, tapos ito na yung mga anak ko kasi yan ang pinapagyan kasi. Doon sila nagkakaroon ng absences. Ang sabi ko sa asawa ko, kung mayroon akong contact agents, Wait na mga ka-business. Ano lang natin saglit ha. May gusto ko rin kung hindi natin alam. Kasi hindi naman sa pag-ano, hindi mo naman inaanap ang lugar na marami talaga hindi magandang delikado rin. Eh, Nay, dito yung balak niyong pagbabatik nyo. Siyempre, di ba, ito lang naman tanong ko. Yung po ay, siyempre, hindi naman po. Opo. libre lang naman kasi sa school uniform at madami. Pag nawa, Wait lang mga ka-business. Kasi may hinahanap ko sa akong part dito na mas lalo pa nabagbag yung damdamin ko. pwede ko nang iwagsin sa iba. Pero yung pag-ulala kasi, nakakagay ko sa mga bata ay ano sa paano. Talaga ang ulam. Sana dumating yung araw, ano, na hindi na magpag-ibitin. Tapos na yung apat, no? Kasi meron Ito na yung part na yung mga ka-business. mulan, bumagyo rito, nabot din ang baha. Pag malakas ko, talaga ko. Hindi na kayong makasama. Isa pa kami sa tahapak na sa Kasi alam mo na, hirap talaga mga babi, nakikita ko yung mga daga dito. Dito nakahiga yung mga bata. Nakaigaw kami dito, may isingan yung paa namin, dinidikit ng daga. Oo. May isingan na lang namin, may mga sugat na yung dulo ng daliri na. Tingnan ng buti, hindi kayo leptospirosis. Hindi po ilang beses ko naman napaindik ng anti-rabies. Oo. Kasi ito yung laging paborito ng daga agatin. Sa mukha, may sa mga daliri. Meron sa mukha. Sa ikot siya doon. Yung mga daga din yung mga bakit yan lahat. Tigre. Ay, ang daga pa ng ati ko katong Ang laki ho. Oo, ang laki yung mga katapos na ka. Kaya, delikado. Ano yung mga sana mo, Nay? May mga sana ka ba? Na ano talaga ako mga ka-business kasi nagagawa nilang pagtiisan yung ganun kaliit na bahay. Alam ko, kung iisipin maigi, sa akin na part, hindi ko talaga kaya siguro yung ganun mga ka-business. So, sa akin lang na part kasi ganun no, ang dadaming daga. Takot ako sa daga. Pero sila na pagtitiisan nila mga ka-business na sabi nga rito, nila Paps, at saka no, ni Ate Baby na kasing laki ng pusa yung mga daga doon. Yun pa lang kung naiisip ko lang, nai-imagine ko yung scenario. Kahit siguro isang araw hindi ako tatagal sa ganun. Pero sila Nanay Baby, yung pamilya niyan, nagawa nila pagtiisan yung ganun mga ka-business. Sa loob ng ilang taon. Kung mga tao to, kung may choices lang siguro sila, hindi nila gugustuhin doon pumira. Lalo na daw pagka umulan. Talagang katulad ngayon, umuulan. Anong senaryo meron sila kaya doon? Kasi pumapasok daw po yung ulan. Ano kayo? Ano nila ngayon doon? Sitwasyon nila doon. Pagka ganitong umuulan, lalo na daw pagka bumaba, talaga nag-evacuate sila. Ang ano mga kabisnes no, kung i-imagine mo yung mga senaryong ganun,
talagang grabe talaga mga ka-business. Talagang madudurog talaga yung puso mo. Kakadurog ng puso mga ka-business. Yung pinaano nilang pinangako nila sa atin kasi may pinangako silang baba ng bigas. Ayun, san? Kasi may regalo pa yun. Opo. Eh yung 100 mo, hindi na kasya. Hindi na ng isang tumpok na isda ngayon. Ilang piraso lang yun. Eh ang bigas ang 1 kilo ngayon, 55-60. Sana mabot. Ayun, eh magkano lang yung kikitain mo sa pagtulad yan. Yan yung ang pagpag. Dito mo marirealize na yung 100 mo ngayon is parang wala ng kwenta. Sa totoo lang, yun ang realidad ng buhay. Kung may 100 ka, dati, makakabili ka na ng 1 kilong bigas at mga ulam. Ngayon, anong kaya mong bilhin sa 100 mo? Oo, 1 kilong bigas. Kung dati nakakabili ka pa ng mga isda-isda sa 100 mo at bigas, magkasama na yun. Ngayon, hindi na mga ka-business. Parang, yung 100 mo ngayon, parang wala ng kwenta kasi hindi ka yung buong pamilya mo hindi na makakain. Paano pag mas sobrang dami ninyo? Kasya ba yung 1 kilo lang? Diba? Kasya ba yung 1 kilo lang mga ka-business? Hindi mga ka-business, hindi. Hindi talaga. Dami mo marirealize talaga sa vlog na to ay grabe. Opo. Kumita man ako 500. Eh, hindi namin kaya kasi siya lang magtrabaho. Eh, sabi niya, doon na lang tayo sa mundo. Na nakipagsapalaran dito sa Maynila. Okay lang pa, magkita tayo ulit. Ito, anuhin ko na lang din ito mga business na. Yung sa mga nanggagaling sa probinsya kasi, sa totoo lang, yan, nabanggit naman ni Pat, nakikipagsapalaran yung iba dito sa Maynila. Totoo naman po yun. Pero ang akala kasi ng iba, ganun lang kadali yung buhay dito sa Maynila. Ganun lang kadaling kumita ng pera. Ang ganon. Pero ang totoo niyan mga ka-business, hindi ganun kadali yun. Kung hindi ka masipag, kung hindi ka madiskarte, talagang wala ka rin patutunguhan dito sa Maynila. Kung di ba ka mapunta ka lang din sa pangangalakal, hindi ka marunong dumiskarte, kung hindi ka marunong dumiskarte ng ganyan, talagang wala kang patutunguhan. Ito may kwento ko lang din sa inyo ito mga ka-business. Isang karanasan din to ng pagpag sa ibang lugar naman. Naikwento lang din sa akin ng isa sa church. Ano namin sa church. Dati daw, nagmi-mission sila sa isang lugar sa sa bandang Quezon. Alam niyo ba mga kabisnes, nagpapagpag din sila, ano naman yung dump site. Pero nagpapagpag din sila. Mga tinatapon din na basura ng pagkain. Pag bumibisita sila doon, nagdadala ng pagkain, alam niyo ba na mga tao doon ay hindi naman, alam niyo yun, kung ibang, kung sa mga sa mga probinsya-probinsya or ang magiging senaryo dyan is tuwang-tuwa. Siguro maglulukso sa tuwa kasi binibigyan ng pagkain. Dinadala ng pagkain. Pero sila mga kabisnes, hindi. Hindi po sila ganun. Doon sa lugar na yun na pinagmimisyonan nila. Ordinaryo na lang sa kanila makakita ng pagkain. Alam nyo ba kung bakit? Kasi mga kabisnes, yung mga pagkain na hindi naman sila salat sa pagkain kasi nga may mga pagpag sila eh. Hindi sila salat sa pagkain. Eh pagka dinadalan sila ng pagkain ng ibang tao, eh baliwala na lang sa kanila yun. Mas gugustuhin pa nilang bigyan na lang sila ng siguro mga damit or mga botas kasi nga galing sila sa dump site. So kailangan nila yon, mga boots, botas para syempre basura, may mga tinik-tinik din, di ba? Or mga basag-basag na Yun yung mas
nanaisin nila, mas gusto nilang matanggap kaysa sa pagkain. Kasi nga, hindi sila salat sa pagkain dahil merong pagpag. So, ibig sabihin pala talaga mga ka-business na nabubuhay. Marami palang mga kababayan natin ang nabubuhay din sa pagpag. Hindi lang dito sa bandang Tondo, hindi sa iba pang mga probinsya. Dito sa Kalakang, Maynila, or bandang Luzon. Kasi talagang, hindi ko lang din alam sa ibang lugar sa Mindanao, ha? Hindi ko alam, hindi ko naman nila lahat. Pero, never pa po kasi ako talagang nakarinig na may mga ganoong senaryo doon sa amin, sa probinsya. No? Never pa naman ako nakarinig, mga kabisnes. So, may isa pa pala. Yung lola ko dati, ang ginagawa, ganun din, parang pagpag lang din. Kaya nga lang, yung sa lola ko naman kasi, oo, yung lola ko talaga may pera naman kasi, syempre, mga anak niya, mga professional. Higit sa lahat, may pension. Syempre, principal siya eh. Tapos yung asawa naman niya is music supervisor ng Lanao del Norte. So, talagang mayroon silang ganyan. Pero mga ka-business, doon ko nakita. Si Lola, kasi fiesta eh. Pag fiesta, ang daming tirang pagkain. Yung mga kanin, binubukod. Tapos yung mga ulam na tira-tira, pinapahugasan niya. Shhh! Bonggalo! Sorry. Bongga! Inuhugasan niya mga ka-business. Pinapahugasan niya sa mga kasambahay. Kasi may kasambahay yun si Lola eh. Pinapahugasan niya sa mga kasambahay kasi gusto niya pong lutuin ulit. Gusto niyang ipaluto ulit. Sayang daw po kasi magtatapo ng ulam. Oo, fiesta yun, pero ayan lola ko yun. Pagpag na rin, di ba yun? Parang pagpag na rin yun mga kabisnes. Kaya nga lang, hindi sa mga function, kundi sa fiesta. Sa bahay lang din naman. Galing sa bahay, kasi talagang tuwing fiesta, naghahanda yan si Lola, at saka yung tiyan ko kasi dalawang bahay po yun. Talaga binubukod nila, pinabubukod niya. At pinapaluto ulit. Ganon. Kasi, syempre, dumaan din sa hirap yung lola ko, hindi naman din sila automatic na mayaman. Hindi naman ganon eh. Kaya ang dami kong na-realize mga kabisnes na wag tayong basta-basta na lang magtatapon ng pagkain. Then, sila nga namumulot, nangunguha ng mga pagkain na sa Bisaya pa, salin-salin ba, tira-tira. At ginagawa nilang hanap buhay at pagkain. Kaya, sa mga kabisnes natin dyan, suportahan po natin mga kabisnes, panoorin po natin itong vlog na to ni Papa Dins. Dito marami kayong matututunan. Higit sa lahat, marami kayong marirealize ng mga bagay-bagay na hindi pala ganun kadali ang buhay. Sa kabila ng salat sila mga kabisnes, pero nagsusumikap sila mabuhay yung pamilya nila. Buhayin sa malinis na paraan. May part 2 na po ito mga kabisnes. Yun, panoorin nyo po. Suportahan nyo po yung pagpag. Pagkain ng iba. Tira ng iba pagkain or hanap buhay na sa kanila. Sobrang nakaka-proud si Papa Dins. At siguro sa part nila kuya, alam ko sila ate, sila kuya. Sobrang proud din nila kay Pops kasi yung anak nila ganyan sila sa yung inais din makatulong mga kabisnes. Kaya sa mga kabisnes natin dyan, maging aral, lalo na talaga, paulit-ulit ito sinabi kanina pa, maging aral, leksyon sa atin, iparealize natin sa mga anak natin mga kabisnes, na hindi na sa mga anak natin, mga apo, mga pamangkin, mga kilala, na ito ang realidad ng buhay. Hindi madali, lalo na sa panahon natin ngayon na ang lahat ng bilihin ay lalong tumataas. Nagtataas halos taon-taon, halos buwan-buwan. Nagtataas ang bawat bilihin natin. Na sana ma-realize nila na
hanggat may pera pa yung magulang nyo or yung kung sino mang nagpapaaral sa inyo or bumubuhay sa inyo, gawin nyo ang lahat ng paraan para makapagtapos kayo. Para, mga ka-business, hindi nyo rin maranasan yung ganito kahirap na buhay. Dahil dito pa nga lang sa vlog na to, sobrang naawa na sobrang nabagbag na yung damdamin natin lahat. What if tayo ang nandoon? Ano kayang magiging mararamdaman natin? Ano kaya yung gagawin natin? No? Kasi ako hindi ko talaga alam. Wala as in wala, mga kapis. Hindi ko kaya. Para sa akin, hindi ko kaya. Yun ang totoo. Hindi ko kaya, mga kapis. Pero, sila nanay, sila tatay, ng pamilya na, ay saludo ako sa kanila dahil hindi po ako nandidiri or ano mga kapis. Kundi saludo. Kundi ang totoo, saludo talaga ako sa kanila. Sobrang nakakaano lang din. Nakakatuwa dahil sa kabila ng lahat, todo sikap sila para sa kanilang mga anak. Ayun lang po mga ka-business. Again po, supportahan po natin unang-una. Ka-business official, ka-business family, Papa Dins TV, mga ka-business, lalo na itong mga vlog ni Pops ngayon na sobrang nakakatuwa talaga. Shh! Bongga! Bongga! Sorry po mga ka-business, dito po kasi si Bongga. Yun. Bongga! Pat, ano yung mata? Bongga! Ito! Ito! Matang pa yung cellphone. Yun o, yung mga vlog ni Papa Dins, lalo na yung kanyang Vinzilla. Yun, supportahan natin yun mga kabisnes. At syempre, sa channel din po ng mga, channel din po ni Kuya, supportahan din po natin kasi andyan pa rin naman po yung pagtulong mga kabisnes. Hindi po mawawala yun. Yun pa nga lang sa aming mga pamilya-pamilya ng mga kagwangs is pagtulong pa rin yun, pag-charity pa rin yun kasi beneficiary kami ng ka-business official. Diba? Hindi lang yun vlog-vlog lang na kayo-kayo na lang. Alert! Nakakalimutan yata ng iba na kami ay beneficiary ng ka-business official. Pagtulong, pag-charity pa rin yun. Diba? So, syempre, gano'n na rin, Mrs. KB Official, ayun, marami kayong matututunan sa vlog naman po ni Mrs. KB tungkol sa mga buhay-buhay, sa mga anak natin, at kung ano-ano pa, mga negosyo tips, yon sa Mrs. KB po yon mga kabisnes. At syempre po, sa channel ng mga kagwangs, ayan, ang vlog po namin mga kabisnes, no, is siguro magiging salitan yung pag-i-scout, daily lives, pagre-reaction. Kasi parang gusto ko na rin mag-reaction charot. Hindi ako reactors mga kabisnes. Sadyang ninais ko lang din kasi talagang nabagbag yung damdamin ko rito. Kaya naisip kong nagpaalam kami kay Paps at kay Kuya. Pwede ba namin reactionan yung video? Di ba hindi na rin ako masyadong nag-iisip ng content kasi talagang mahirap mag-isip ng content mga kabisnes. So yun. Kaya sana suportahan natin mga kabisnes. At channel ng mga kagwangs, di ba? Kasi syempre, gusto rin naming maabot sa tamang panahon. Hindi kami nagmamadali mga kabisnes. Pero gusto rin naming maabot or makamit or pagdating ng tamang panahon, maging katulad kami, nila Paps, nila Kuya na ganyan nakikita na yung pagtulong talaga. Yun yung nais namin mga kabisnes. Ayun, at syempre po, supportan din natin Vera and Lito Official mga kabisnes. At syempre mga kabisnes, ganoon na rin yung channel po ni Edita Mix Vlog or Linda Official Vlog, Secret File, Blissful Balance mga kabisnes. At syempre, ang channel ng mga magigiting na reactors mga kabisnes. At syempre mga kabisnes, ganoon na rin po. Thank you po sa lahat ng viewers, silent viewers, subscribers po na lang. Walang sawang sumusuporta at nagmamahal po sa buong ka-business family, sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Syempre po sa lahat po ng nanonood talaga ng video ng buo. Salamat po. Thank you so much po sa inyong lahat. At syempre po sa mga butihing sponsors na syempre hindi talaga nagsasawa na magpaabot ng pagmamahal sa amin kay Ma'am Eleanor. Salamat po ulit sa pabigas. No pa, mag-thank you ka dito kay Ma'am Eleanor. Thank you po, Ma'am Eleanor. Thank you Yes, po. ng Canada. Ng Canada. Salamat po. Hindi niyo kami nakalimutan. Yes po. At this po, lagi po kayong mag-iingat. Salamat po sa inyong walang sawang suporta.
Yes. Basta Yun. po kasi, Naglilinis po si Bay doon eh. Yun, again. At saka sa lahat po ng mga sponsors din po na hanggang ngayon is buo pa rin yung pagmamahal at pagtitiwala sa kabuuan ng Kabisnes family, lalong-lalo na kay Mrs. Kabisnes at kay Kuya Kabisnes at sa First Family, maraming salamat po. At unang-una, nasa Diyos ang kapurihan. Unang-una kami nagpapasalamat sa Diyos. Siyempre, pangalawa sa Kabisnes Official, kila ate, kila kuya, sa buong First Family, kasi wala kami ngayon dito kung hindi dahil sa kanila at siyempre, kung hindi rin po dahil sa inyo mga Kabisnes. Ayun lang po, God bless po sa ating lahat. At again, panoorin nyo po yung mga vlog ni Papa Dins na pagpag. Siyempre, yung Love Team na Vinzilla, mga Kabisnes. Abangan nyo rin po, gusto ko rin pong reactionan yun kasi talagang nakakakilig mga Kabisnes. Ayun, God bless po sa ating lahat mga Kabisnes. Always birabanat na po tayo lagi mga Kabisnes namin. Minamahal.